mabuting araw po sa ating lahat. Once again, I am Dave Distrito of the Member Loans Department. So tayo magsimula, gusto ko po munang ibahagi ang ilang bagay tungkol sa ating talakayan. Ano po? So una, alamin natin kung sino-sino ang sakop ng bagong patakarang ito. Kasama natin ang mga miyembro na makikinabang dito, kaya mahalagang malaman natin ang mga detalye. So susunod, pag-uusapan natin ang ilang mahalagang termino. Maaaring pamilyar na po ito sa atin. Ano po? Pero bibigyan diin natin at pansin natin ang mga ito upang maunawaan natin ito ng maayos. At ang much awaited highlights, ang mga bagong rules sa pag-apply, pagbabayad, at renewal at iba pa. So dito natin malalaman kung paano tayo mag-benefit sa mga pagbabagong ito. Hindi rin mawawala ang ating walkthrough o ang step-by-step process kung paano natin gagawin ng online application. So napakahalaga nito para sa ating mga miyembro upang maiwasan ng mapagsamantalang individual na maaaring makakuha ng kanilang mahahalagang information. So gusto natin na maging maayos ang proseso para sa lahat. Okay? Next slide, ma'am. Okay. So background muna tayo, guys. So ang salary loan ay isang short-term loan program ng SSS na tumutulong sa mga members sa kanilang agarang pangangailangang financial. So at dahil ito ay utang, syempre kailangan natin itong bayaran. Ano po? So base ito sa termino na nakasaad sa ating contract or statement. At hindi po ito benepisyo tulad ng maternity or sickness benefit. Dahil ito ay isa sa pinaka-accessible na pautang, napakahalagang malaman natin ang mga alituntuning ito, sino ang mga pwedeng mag-apply, at paano ito ipoproseso. At ano nga ba ang mga terms ng pagbabayad? So mahalaga rin ang papel ng mga employer, ang ating mga dear employers ngayon na nandito po ngayon sa ating webinar, lalo na pagdating sa certification at payroll deductions para sa kanilang contributions and loan remittances. Okay? So next slide po, ma'am. So ngayon, pag-uusapan na po natin ang coverage. So tulad ng nakaraang salary loan program, ito pong sa page na ito, actually wala naman pong changes dito. Ito ay available para sa lahat. So mga qualified members, una. So ang ating mga employed members, kasama dyan ng mga kasambahay o household workers, basta may employer and employee relationships. So ayan, so next will be the self-employed members or tulad ng may mga sariling negosyo. Third are our voluntary members, including the non-working spouses, and of course, our land-based OFW members. So, ibig sabihin, halos lahat ng active members na nabanggit ay may pagkakataong makakuha ng loan. So, basta't nakatugon ito sa mga kinakailangang requirements. So dapat lang po nating tandaan dito na updated ang contribution at loan records sa SSS. Okay? Alright, so bago po tayo tumungo sa mas detalyadong guidelines, mas okay na malaman muna po natin ang mga terminong napakadalas lumalabas sa ating salary loan applications po. So una dyan, yung loan term. So it is the specified period within a loan that must be repaid. So ito ay tumutukoy sa haba ng panahon kung kailan kailangan bayaran ng ating mga utang. So para sa SSS Salary Loan Program, ito ay karaniwang 24 months or 2 years. So pangalawa dyan is the past due account. So that is the loan account that has arrears or unpaid amount after the loan term. So ibig sabihin po nito ay mayroon tayo or mayroon ng isang account na hindi nabayaran na amortizations within the due date. Kung kaya't nagkaroon ito ng past due balance o di kaya ay may natitira pa itong balanse kahit tapos na ang buong loan term. So next and the last is yung pinaka-importante is the updated. Okay? So bibigyan din natin yung salitang updated na yan ng ating mga employer contributions and remittances. So ibig sabihin po nito na dapat ay bayad at updated si employer sa kanilang obligation sa SSS. So we have to to emphasize the legal obligations of our employers, no po. So dahil kahit gusto nilang mag-loan kung hindi nakapagbayad on time at nahulugan ng kanilang mga kontribusyon ay hindi ito magiging kwalipikado sa SSS salary loan. Yan. So next po tayo. Ayan, for the salary loan terms and conditions. So, again, bigyan ko lang din po ng emphasis na sa isang salary loan application, which we now do online, hindi na po ito basta click lang po tayo ng click. But of course, we have to understand the flow
and conditions or termino po na ating ina-applyan. So, mahalagang maunawaan natin ang mga tuntuning ito at kondisyon ng salary loan dahil ang mga alituntuning ito ay direktang nakakaapekto sa kakayahan ng ating mga miyembro na makakuha ng suporta sa financial needs nila. So, sa pamamagitan ng pagtalakay natin sa mga tuntuning ito, masisiguro natin na lahat ay may kaalaman tungkol sa kanila mga karapatan at syempre ang responsibilidad, pati na rin sa mga pribilehiyo na magagamit nila. So, ang malinaw na pag-unawa sa alituntuning ito ng salary loan ay tumutukoy sa mga members na nakagawa ng tamang desisyon. Okay? So hinggil ito sa kanilang pangangailangang pinansyal. So pinapayagan din ito silang mas maayos na manavigate ang proseso ng application. So now, we'll discuss yung mga pangunahing aspects ng mga alintuntuning ito upang bigyan kayo ng kaalaman na kailangan upang lubos na mapakinabangan ang privilege po na ito. So, okay, so for the eligibility requirements, so to qualify for the SSS salary loan program, the following conditions must be satisfied. So yung atin pong items 8.1 to 8.3 ay katulad din lamang po ito sa mga nakaraang requirements ng ating salary loan. So for this page, as you can see, wala naman pong changes or yun nga, pagbabago sa ating condition na ito. So para sa 1-month loan, so kailangan po na may 36 months posted contributions, and of course 6 months doon ay dapat na updated or posted within the last 12 months bago siya mag-file ng loan application. So ngayon naman, for the 2-month loan, kung ang gusto ni member, mas mataas ang requirements. Ano po? So dapat 72 months of posted contributions at kinakailangan pa rin na 6 anim ang posted doon na contribution sa huling 12 buwan bago ang loan filing. And para naman sa ating mga self-employed, voluntary and non-working spouses or land-based OFWs, kailangan meron lang silang at least 6 na posted contributions under ng kanilang or kasalukuyan or current membership type bago sila mag-apply. Okay, next po. Okay, so next requirement po ay ang existing na rin po ito sa previous guidelines natin, kung kaya't importante po na ang mga employers na mga employed members ay lagi po naguhulog ng contributions at loan remittances po nila on time. So bukod pa po dyan, isa po sa tinitignan ng SSS ay kung ang member ay nabigyan na po ba ng final benefit. So halimbawa, kung siya ay nag-retire na dati o binigyan ng permanent total disability, hindi na po siya pwedeng mag-loan. So, pero may exemption po tayo for that. So, kung na-cancel na po yung final benefit dahil nag-resume po siya ng employment or nag-resume siya ng business, or gumaling siya sa kanyang total disability, pwede na po siya ulit mag-file ng salary loan application. Ayan. Okay, bukod sa hulog ng at employer status po, may iba tayong personal qualifications din na tinitignan bago payagang mag-loan ng isang member. So, una dyan is dapat ang member ay nasa legal age na. So, 18 years old pataas lamang po. Kasi under the Civil Code of the Philippines, under Article 1327, states that minors under 18 years old cannot give valid consent in a certain contract. So, at hindi lalagpas ng 65 years old sa mismong araw ng loan application. So, pangalawa, dapat wala siyang past due salary loan. So, ito yung isa sa mga highlights na bibigyan diin natin or bibigyan pansin natin. Ibig sabihin, kung may dati siyang loan na hindi nabayaran on time, hindi lang po yung salary loan ang tinitignan natin. Nandyan yung mga checking natin ng calamity loans, existing calamity loans, salary loan early renewal program, and yung ating educational loan assistance program. So, kung may past due balance, automatic rejected po ito. So, pangatlo, disqualified din ang member kung may record siya ng pandaraya o fraud laban sa SSS. Ito'y bahagi ng ating protection, no po, ng funds and integrity ng ating program. So, yan po So, pang-apat, kailangan din na ang contact information ng member ay updated sa system ng SSS dahil doon po tayo nagpapadala ng updates or advices tungkol sa loan na ito. So, ito po, emphasize lang po natin. Bigyan diin natin itong have an updated contact information in the SSS database. So, it is our responsibility, no, ng tayong lahat, or individually po, responsibility natin ito, na kung alam natin na nabago na po, or nag-update na tayo, o nagpalit na tayo ng ating contact information, then we might as well update our records po sa SSS and other government agencies po para hindi na po tayo ma-hassle.
So, panghuli, kailangan meron siyang active disbursement account na naka-enroll sa My.SSS account niya. Ito po yung tinatawag natin na Disbursement Account Enrollment Module or DAEM in the My.SSS portal. Kasi dito po nire-release ang net proceeds ng approved loan. Kaya kung hindi po ito updated, hindi rin po makaka-proceed ng loan application ang members natin. Alright? So, nakakasunod po ba tayo? Yan. Salamat po. Next slide, ma'am. Abby, thank you. And so nalaman na natin kung sino-sino ang maaaring maging qualified. Ang tanong naman po, paano nga ba mag-apply ng loan? So katulad pa rin po ito dati na full online application na po. No? So we already started to have it in full online application po last 2019 pa po ng November. So pwede po mag-apply sa website o sa My.SSS mobile app kung saan po mas convenient si member. So para po sa mga employed members, wag po nating kalimutan na ipaalam sa kanilang mga kanya-kanya nating employers na sila ay nag-submit ng loan application dahil kinakailangan pa rin po nito ng certification mula sa ating mga employers po, no, para ito po ay ma-approve at hindi ma-deny dahil ang application po ay nag-e-expire. So hindi po sila forever dyan sa account ni employer po. Ito po ay may expiration na after 3 days kapag hindi po na-certify ni member po, ni employer po. So makaka-receive naman po ng notification si employer para i-certify ang kanilang application online. Pero of course, alam niyo po, kung lalo na kung kailangan na natin, napaka-importante rin na i-heads up agad natin sa employer po. Yan naman yung lagi nating sinasabi, especially sa branches po na may mga nag-inquire na members na bakit hindi pa napaprocess yung loan ko and then upon checking, hindi pa pala na ito na i-certify ni company or ni employer. So tayo as member po, i-heads up na lang po natin sila or sabihan natin sila ahead of time. Ayan. So, for the salary loan amount, ayan, so a 1 month loan is equivalent to the average of the member's 12 latest posted monthly salary credits or MSC. So, yun yung mga abbreviations na usually na-encounter nyo sa MSC is the monthly salary credit. So, yung average na po na yun ay nire-round up pa po sa susunod na mas mataas na MSC. At yun ang magiging loan amount. At kung mas mababa ang amount na in-apply niya, yun po ang susundin natin. So, para naman po sa 2-month loan, first doble yan ng average ng 12-month or latest MSCs natin. Tapos i-apply ulit ang same rule, rounded up, or depende sa amount applied. So dito niyo po mapapansin o yung mga na-encounter nating question sa maraming members po. Ano po? So bakit? Bakit hanggang 40,000 lang ang nakukuha ko? Kasi kahit na ang sahod daw niya ay 35,000 pataas. So ang loanable amount po kasi natin ay nakakap lang po sa maximum MSC under the regular Social Security Program na hanggang 20,000 lang po. Kaya kahit ang sweldo ni member ay more than 35,000, ang maximum monthly salary credit na pwedeng i-apply sa computation ay 20,000 lamang. So ibig sabihin po nito, ang maximum loanable amount natin for the 2-month loan is up to 40,000 lang po. Ayan. So, it's time, no? Ito po, makikita nyo po sa page natin ngayon, sa slide natin. I think it's time na ma-appreciate natin as member, also as employer po, yung ating disclosure statement. Ano po? So, reminder lang po na yung loan amount po ng member ay hindi po yun ang exact na matatanggap po niya. So, meron pa po tayong mga deductions dyan. Sabi po dito, the net amount of the loan shall be the approved loan amount less the applicable service fees, prorated interest, and outstanding balance of previous short-term member loans of, if any. So kaya nga po natin siya tinatawag na net proceeds dahil yun ang aktual na papasok sa account ni member. So ito ay makikita natin sa disclosure statement na nandyan po ngayon sa ating page. Review of loan proceeds and confirmation of the net proceeds to be received in the loan application. So mapapansin nyo dito, ano po, appreciate natin po everyone yung ating disclosure statement. So the loan amount, the other charges, the fees na binabayad, and mapapansin nyo sa item C, yung balance. So may balance si member sa previous loan niya. So diyan sa balance niya sa previous loan niya, so makikita dyan yung loan type and the amount na ibabawas po. And of course, the net loan proceeds. So wala na pong kawala. Ano po, kapag may nagtanong na
hindi ko alam kung magkano yung nakuha ko kasi pindot-pindot lang po tayo, hindi natin masyadong naunawaan ng ating disclosure statement. So, nandyan na po, kompletong-kompleto na po yan. Meron na pong mga deductions po, especially dun sa may mga previous loan balance po. So, malinaw, hindi na tayo magtataka kung bakit ito lang yung nakuha natin. Alright? Next, for the interest, service fee, and penalty. So, ito yung isa sa highlights natin. Ano po? Yung interest rate. Ngayon, para mas klaro po, ito yung breakdown ng applicable interest rate depende sa loan history ni member. So una dyan, kung first-time borrower ka o nag-renew ka ng loan, pero hindi ka nag-avail ng penalty condonation within the last 5 years, ang interest rate nyo po would be 8% per annum based on diminishing principal balance. So ito yung nasa announcement natin, ano po, na binaba or nagkaroon ng pagbaba sa interest rate si SSS. The next, kung kayo naman ay nag-renew at nakinabang or nag-benefit sa penalty condonation program sa loob ng huling 5 taon, mas mataas ang iyong magiging interest, which is 10% per annum, at gayon din, based din po ito sa diminishing principal balance. So in short, incentive po ito sa ating mga borrowers na may maayos po ang posting ng payment or maayos magbayad kasi medyo less risky din po sila pautangin. So katulad din naman po ito ng ibang lending institution, mas malaki po ang interest na binibigay sa mga high-risk debtors. So yung mga nag-avail naman ng condonation ay yung mga members po natin na hindi po nakapagbayad on time. So for whatever reason po sila yung mga hindi nakapagbayad on time, pero after 5 years naman po, they'll have the chance to avail of the 8% interest. Ayan. So next slide po, ma'am. Okay, for the salary loan interest rate change. So isa ito sa mga pagbabago sa bagong guidelines natin, yung interest rate. So dati mayroon lang po tayong 10% interest rate sa lahat ng ating borrowers, pero ngayon po may dalawang possible interest rate na po tayo na depende sa loan history ng isang borrower. So sa naaprubahang interest rate po ng ating bagong guidelines, ito ay maaari pang magbago lalo na kung ang pagbabago or kung may pagbabago sa market conditions o ang ating ekonomiya. So kung sakali man po na mag-adjust ang interest rate, ito naman ay ipapahayag ni SSS sa pamamagitan ng ating official channels gaya na lamang po ng official Facebook page or email notifications. At ang adjustments na ito ay hindi po retroactive po ha. So linawin po natin ito. Ito po ay hindi retroactive po. Ibig sabihin po, hindi nito maapektuhan ang mga dati ng may current loan. So applicable lang po ito sa mga bagong loans or renewal na gagawin pagkatapos ng date of adjustment. Ayan. So next po tayo. So for the interest, service fee and penalty pa din po, ito po yung tinatawag na prorated interest ang madalas din na tinatanong actually ng ating mga members. Ang ibig sabihin po nito, okay, so kahit hindi ka pa po nagsisimulang magbayad ng monthly amortization, may interest na agad na kinukwenta at ibinabawas upfront. So paano ito kinocompute? Simula po sa araw na na-approve ang loan mo hanggang sa katapusan ng buwan, bago pa magsimula ang unang nakatakdang bayad mo. So, buong duration na po yun ha. So, ang kukomputan po ng prorated interest ay kukunin at automatic na ibinabawas sa loan proceeds. So, for example po, kung ang loan ay na-approve last April 15 at ang unang hulog ay sa June, which is ang deadline is July 31, yun yung usual practice natin. So, end of the following month po yan. So, ang prorated interest ay kukwentahin mula April 16, which is 15 days, April 16 to April 30, and the whole month of June 2025. So in total po, that is 46 days. So yan po. So isa pa po ito sa reasons kung bakit hindi ito buong nakukuha ni member ang kanyang loan amount. Okay, so for the maliban dyan sa prorated interest po, binabawas din natin ang net loan proceeds or sa net proceeds ang service fee. So naka-fix po ito ng 1% of the total loan amount. So kung 20,000 ang loan mo, may bawas agad yan na 200 para sa service fee bago po ito i-release sa account mo. So kung ang loan naman po ay hindi nabayaran within the due date, ito ay magpapataw ng 1% per month, pero ito po ay kinukwenta na araw-araw, kaya kahit ilang araw lang po ang delay, may dagdag singil na agad yon. Kaya kung pwede lang pong maiwasan,
mas maganda pong magbayad on time para na rin po maging qualified kaagad sa loan renewal po. At kung sakali naman na hindi talaga nabayaran ang loan kahit tapos na ang buong loan term o yung contract natin na 24 months, magkakaroon po ito ng karagdagang singil, which is 10% annual interest and 1% monthly penalty. Kaya sa tuluyang nabayaran or hanggang sa tuluyang nabayaran ang buong balanse. Kaya habang kaya pang bayaran po ng maaga at on time, malaking tipid din po iyon sa interest and penalty. Okay, so for the schedule po, kapag na-release na ang loan ni member, susunod naman ang pagbabayad. So ang salary loan ay payable in 24 equally divided monthly amortization, so 2 taon ng term. Pero hindi po kasi agad-agad nagsisimula ang bayad sa susunod na buwan. So ang unang amortization ay nagsisimula sa ikalawang buwan kasunod ang loan approval. So halimbawa, kung ang na-approve ang loan ng April, ang unang amortization ay para sa buwan ng June at ang deadline nito would be on July 31, end of the following month, gaya ng nabanggit natin kanina. Okay? So, ang payment deadline naman po ay laging sa huling araw ng buwan pagkatapos ng applicable month. So, kung ang amortization ay July, ang bayad or due date naman po ay August 31. Pero guys, kung sakaling pumatak sa weekend o holiday ang deadline, okay lang po ba na magbayad the next working day? So ito yung mga usually na nare-receive nating tanong po sa branches o sa mga kapitbahay natin na naku, nakakalimutan ko magbayad kasi holiday pala yung due date. So paalala rin po na ito po ay ina-accept natin. Gamit ang payment reference number. So okay lang magbayad kasi automatic naman po yan na titrigger yan ng system na kapag ang due date ay tumapat sa holiday, Saturday, Sunday, or weekends po, pwedeng-pwede pa rin pong i-process yung payment. So paalala rin na gamitin po sana natin ang ating payment reference number or PRN sa bawat hulog. And just to remind everyone na ang payment reference number po is unique. So hindi siya forever na yun yung gagamitin natin na reference number po every time or kada buwan na magbabayad po tayo. So we have to generate this specific or unique payment reference number po every time na tayo ay magbabayad sa mga accredited SSS SSS facilities or tellering facilities or other accredited payment channels. So kaya mahalaga pong subaybayan natin ang due dates at siguraduhin na updated ang contact information ni member para makareceive siya ng mga abiso at PRN sa bawat bayad. Okay po. Alright, so ayan na yung application of the salary loan payment. So ngayon, paano ba natin daw ina-apply ang mga bayad sa loan ng isang member? So may tamang pagkakasunod-sunod po yan. Kapag nagbayad ka ng amortization, ito ang order na sinusunod natin. So penalty muna kung meron, then the interest, and lastly yung ating principal o yung mismong utang natin. So, ibig sabihin, kung may atraso ka sa bayad, uunahin muna nating bayaran ng penalty at interest bago pa ma-apply ito sa mismong principal. So, ngayon, kung mas malaki ang nabayad ng member kaysa sa dapat niyang bayaran, ang tawag naman dyan is overpayment. So, kung may existing loan pa siya, ito ay ina-apply ang sobrang bayad sa active loan niya ayon pa rin sa same order, which is the penalty, interest, and the principal. Pero, kung wala ka na pong active loan, pwede po itong i-refund ni member or pwedeng i-refund ni member ang excess or sobra basta mag-request siya or mag-validate sa nearest SSS branch po. So, for a convenient way po, na doon tayo mag-file sa pinakamalapit na SSS branch po sa atin. Kaya, and again, to remind lang po na mahalaga talagang sinusuri ni member ang kanyang payment records, lalo na kung may nakikitang double payment or sobrang hulog. Okay, next, yung default. Yan. So ngayon, paano kung hindi naman daw nakabayad ang member ng tuloy-tuloy? Kailan siya tinuturing or kino-consider po na defaulted? So kapag ang kabuuang bayad ay hindi nabayarang or ang kabuuang hindi nabayarang halaga kasama ang principal, interest, and the penalty ay umabot na sa higit na 6 months. So 6 months na hindi nabayaran, considered na po itong defaulted loan. So isa pong scenario kung matapos ang 24-month contract or 24-month loan term at may natira pa pong unpaid balance, automatic na rin pong defaulted iyon. At kapag naging default yon, hindi na kailangang hintayin pa po ng SSS or hindi na natin kailangang hintayin si SSS na magpadala pa po ng demand letter or reminder. So agad-agad
ang buong natitirang balanse ay itinuturing po na due and demandable. So ibig sabihin, kailangan na itong bayaran ng buo. So kaya napakahalaga na subaybayan po ni member ang kanyang amortization, especially for those employed members po na nire-remit or kinakaltas po sa atin ni employer, to always check through our my.sss account kung talagang posted po ang payments para wala po tayong aberya sa ating loan account. Right? Yan po. So, deduction daw po of the unpaid salary loan from the applicable benefit. So, ngayon po, ito po yung isa po nating dapat tandaan. Kung may utang ang member sa SSS at hindi ito nabayaran hanggang matapos ang loan term, of course, hindi po ito nawawala. Ang SSS ay may authority na bawasin ang natitirang balanse mula sa mga benepisyong dapat sana ay matatanggap ni member o ng kanyang mga beneficiaryo po or beneficiary. So, for example, kung ang member ay nag-file ng retirement or nagkaroon ng total disability or kung sakaling siya ay pumanaw na at nag-claim ng death benefit ng kanyang pamilya, automatic pong ibabawas muna ng SSS ang unpaid loan balances kasama ang interest at penalty mula sa benepisyong iyon. So again, highlight natin on filing of the final benefit claim applications po. Kaya hangga't maaga pa, mas mabuting bayaran na ang loan kaya or habang may kapasidad pa po tayo kaysa madeduct ito sa benepisyo mo, especially sa retirement benefit po sa future. Lalo na kung ito ay or ito ang ating pangangailangan or panggagalingan ng support sa ating retirement para sa iyo at para sa pamilya mo. Okay, so kapag ba na-approve na ang loan ng isang member, saan at papaano daw ito matatanggap? Okay, so ayan yung order ng ating release ng proceeds. So through the Active Unified Multipurpose Identification or UMID or with automated teller machine po or ATM card na po yan. So the next will be the Active Single Savings Account in any PesoNet accredited or PesoNet participating banks in the name of the member. Said banks must be enrolled in the DAEM of the members my.sss account. Okay? So kung hindi po updated ang DAEM or disbursement account po ni member, wala kang valid disbursement account, hindi po mapaprocess ang iyong loan even po ito ay approved na. So kaya reminder lang po sa lahat na bago po sana tayo mag-loan, siguraduhin pong maayos. Pero bukod sa maayos, dapat alam nating tama yung mga detalye po na inilalagay po natin. Kasi tayo naman po personally makakapag-check nito kung may nag-grumble ba sa account number or doon po sa encoding natin. Then if ever nagpa-assist tayo sa branches po, let's call their attention po ASAP no, mula sa loob tayo ng branch para maiayos na po ito. And also para iwas delay na rin po ito sa pag-release ng loan proceeds. Okay, next, ito yung inaabangan na may mga existing loan na. Ano po? So, this salary loan renewal terms and conditions. So, marami na pong nagtatanong kung kailan sila pwedeng mag-renew ng salary loan. At ito po ang mga kailangang tandaan. So, pwede pong mag-renew ng loan kapag una, lumipas na ang 6 na buwan mula sa approval ng date or approval date ng existing loan. The next would be, hindi po ito past due. And last, ito yung huling chine-check natin na ang huling 3 monthly amortizations ay bayad on time bago ka mag-renew. Kapag qualified ka sa renewal, ibabawas of course yung remaining balance ng existing loan sa bagong loan mo. Tapos yung matitirang halaga naman ang ma-release. No, we just have to take note guys na doon po sa checking natin ng existing balance, if a member has 2 existing or active loans po, we'll check, let's say for example po no, si member merong salary and active calamity loan. So both accounts po are being checked if it's updated. Okay? Pero guys, ito po yung tatandaan nyo, and of course alam ko maraming nagulat mo lang na-implement ito at natuwa na hindi na guys, binabawas ang calamity loan sa ating salary loan renewal. But we have to be aware again na dalawa pa rin ang ating existing loans po. So ayan na, please take note of that. Okay, so ito yung illustration. So sa sample po na ito for the no past due balance po, makita po natin na walang amount or balance ang position ng past due. Ito po yan sa no past due balance po. Ito po ang tinitignan natin kung ang isang account ay may past due amount. So sa isang sample naman po, with past due balance, makikita po natin na mayroong laman ang past due portion. So makikita po dito na mayroong past due principal. Kahit po na walang laman ng past due,
interest and the penalty. Of course, tinitreat pa rin natin na past due po ito. Okay? So, next. So, if daw po si member ay nag-apply ngayong June 2025, i-check ng system ang payments niya for February, March, and April. Okay, so bakit February, March, April? 'Di ba? Kasi February, ang deadline niya is March 31. March deadline would be on April 30 and April po ang deadline nito is May 31. So dapat again updated or wala pong distribution of penalty sa 3 buwan po na iyon. So sa ating sample po, kahit na walang payment sa April, which is the applicable month is March, ay okay lang. Kasi since meron namang advance payment si member na na-cover ang schedule ng amortization niya. So, sa sample naman po natin dito sa kabilang or sa second picture po, yung mas maliit na picture, may distribution of penalty ang account ni member since si member ay hindi nakapagbayad on time for the amortization po, which is due in April. Kahit dinoble niya ang bayad niya ng May, nakita nyo po, nag-incur pa rin siya ng penalty. Ayan, so jump na tayo guys for the sample scenarios. Una, ang sample na ito ay para sa salary loan renewal ng member na kasalukuyang nagbayad pa ng kasalukuyang nagbabayad pa ng kanyang loan or currently amortizing. So ibig sabihin ang loan ay hindi pa po tapos at hindi pa po nag-expire ang loan term. So balikan po natin ano po yung basic requirements ayon sa guideline. So maaaring makapag-renew si member kapag una, ito po yung basic, yung pinaka-basic na we always check ko po kapag nagre-renew po tayo ng loan is kung lumagpas na ba ang 6 na buwan mula nang siya ay nag-file ng loan. So for this example po, ayan, makikita nyo po, walang past due balance sa kanyang short-term loans at ang huling 3 amortizations po bago ang renewal ay nabayaran on or before its corresponding due date. So sa sample na to, si Juan de la Cruz daw po, meron ba tayong Juan de la Cruz po dito sa viewers natin, ay nag-loan daw noong January 15, 2025. Plano niyang mag-renew ng loan sa July 16. Okay, so bibilangin natin, nag-loan siya ng January 15. So count tayo ng 6 months. So February, March, April, May, June, July. Ika 6 months. So July 16 po ang kanyang official renewal date. And si member, as you can see sa status natin, the loan application, uh, will be filed or has been filed July 16, 2025. So, ibig sabihin po nito, pasado si Juan sa unang requirement dahil papatak sa ika-6 na buwan o pagkatapos ng 6 na buwan ng July 15 or tama, ng January 15 ang application niya, which is July 16. So, dagdag pa rito dahil ang kanyang account ay walang past due balance at nabayaran niya ang kanyang huling 3 amortization bago ang application date at lahat ay on time. So, check na check yan guys. Dahil dito, C1 ay qualified for renewal this July 16, 2025. Alright? Okay, for the rejection naman po, the next scenario po, para naman sa sample na ito, ayan, si Juan de la Cruz, ang daming loan ni Juan de la Cruz, ay balak mag-apply ng loan po or mag-renew ng loan this July 15, 2025 kung saan ang kanyang original loan date ay January 15, 2025. So sa unang requirement, ay palamang po ay hindi na siya pasado kasi diba kung bibilangin natin January, February, unang month is February, March, April, May, June, July, July 16 dapat. Ang application niya or renewal application niya is made July 15. So, medyo na-excite lang ng konti si member kasi dapat kinabukasan pa siya pagpa-file. So, for that case, hindi na po agad qualified si member. So, base rin sa kanyang statement of account or SOA, may nakasaad or meron ding nakalagay dyan na past due balance. Kapag si member ay may past due, gaya ng mga nabanggit natin ito kanina, ito ay automatikong disqualified sa loan renewal ayon sa umiiral na guidelines. So, kung susuriin po pa ang kanyang mga naging bayad sa huling 3 buwan bago ang July 15, makikita na hindi siya nakabayad on time para sa buwan ng April. Ito ay naging sanhi ng pagkakaroon niya ng past due. So sa scenario po na ito, kung balak ni Juan na mag-renew ng loan, ang pinakamaagang petsa na maaari siyang mag-apply would be on September 1, 2025. Basta't siguraduhin niya na on time ang kanyang pagbabayad sa buwan ng July at August po. So makikita rin sa record na ang hindi nabayarang amortization para sa April ay sabay na binayaran noong May. Subalit, hindi ito tinuturing na updated payment para sa Mayo dahil ang halagang ibinayad ay ginamit lamang upang takpan ang April payment kasama ang penalty. Okay po.
Okay, so for the salary loan renewal, kung ang member daw po, yan, so for item 2, kung ang member daw po ay fully paid na ang loan, pwede na siyang mag-renew agad-agad basta't on time ang bayad ng last 3 amortizations niya. So meaning walang delay kahit isa. Kapag pasok ka sa kondisyon na ito, hindi ka na kailangang maghintay pa ng ating renewal date. So paano kung may isang late payment naman daw sa last 3 months bago mag-renew? Halimbawa, nag-full payment si member ng July 2025 at na-delay ang ilang araw ng pagbabayad noong May 2025. Kahit isang late payment lang po, di ba po, 3 months lagi ang chine-check natin, hindi ka agad pwedeng mag-renew. Kailangan maghintay ka ng 3 buwan mula sa petsa ng full payment para maging eligible ka for renewal starting October 26, 2025. Okay, so item 3. So for the minimum proceeds requirement, hindi po automatic ang approval kahit qualified ka sa time and payment history. Titignan din po kasi natin dino, no? We have to bear in mind ang kung magkano or matitirang proceeds sa bagong loan. So for most members, minimum ay 2,000 proceeds po ang required. Yan, sa mga regular members natin. Again, kung kahit na sabihing na-satisfy natin yung mga previous requirements, eligibility requirements, binawas yung previous loans natin, pero mas mababa sa 2,000 yung ating proceeds, then hindi po yan ipa-process or i-accept or i-approve po ni SSS para masabi natin tayo ay eligible. So for the kasambahay naman po or household employees, minimum of 100 pesos po. Kung hindi ito umabot sa minimum, of course, hindi pwedeng i-process ang loan renewal. So for the retroactive application po, yan, that's for item 4. So lahat ng renewal rules na ito ay hindi lang po para sa bagong loan. Applicable rin ito sa mga naunang loans bago pa po lumabas itong Circular 2025-004. Covered ang lahat ng active loans kahit na matagal nang nag-avail basta't mag-renew sa ilalim ng bagong guidelines. Alright, again, meron tayong scenario daw, qualified daw. So bakit kaya qualified? Si Juan de la Cruz. So nakakatatlong loan na si Juan de la Cruz. So si Juan de la Cruz ay may loan noong December 5, 2025, ay nag-full payment daw ng kanyang loan noong June 30. Yan, makikita nyo, June 30, 2025. So ngayong July 1, balak niyang mag-renew ng kanyang salary loan. So pasok na po siya, ano po, kung 'di ba, kung babalikan niyo yung basic requirements natin, pasok na siya sa unang requirement dahil ang minimum 6 months niya ay nasatisfy niya na. So mula December 5, 2024, lumagpas na siya ng 6 months pagsapit ng July 1. So dahil fully paid na ang kanyang loan, automatic na wala na siyang past due balance kasi nga fully paid na. So kaya't ang susunod na titignan na natin or titignan na po ng system ay kung on time ba ang kanyang last 3 months contribution. Okay, so dahil ang kanyang full payment date ay ginawa noong June 30, 2025, pasok siya sa after 6 months na loan renewal po. Susuriin naman ng system ang kanyang March, April, and May amortizations ay nabayaran on or before the due date. So sa kaso ni Juan, nabayaran niya ang mga ito ng maayos at sa tamang schedule. So kaya naman pagkatapos niyang mag-full pay last June 30, 2025, maaari na siyang mag-loan kinabukasan agad. So pwede na siyang mag-loan ng July 1, 2025. Hey, for the next scenario naman po, yan. So bakit kaya rejected ang application si Juan de la Cruz? So para naman sa senaryong ito, si Juan de la Cruz daw po ay nag-fully pay ng kanyang loan last June 30, 2025 at balak niyang mag-renew nitong July 1, 2025. So bagamat lumagpas na siya sa minimum, 'di ba po, minimum requirement natin na 6 months period mula noong siya ay nag-loan, hindi pa rin siya kwalipikado sa ating renewal. Ito ay dahil sa patakaran na susuriin ang huling 3 buwan ng pagbabayad, which is March, April, and May, bago ang full payment. So at hindi ito pumasa sa required on-time payments. So mapapansin nyo dyan, March was paid on time, April paid late, so may penalty po yan. And then yung May was paid on time. So hindi niya na-satisfy yung 3 months. So here, yung May 2025 na paid on time, which is actually yung full payment date niya, last June 30, bibilangan natin yan ng 3 months for renewal. So June 30, July, August, September 30. So the following day, which is October 1, yun po ang kanyang magiging eligibility date. Okay? So next po, yan po yung ating bibigyan pansin din ng responsibilities ng ating mga mahal na miyembro ng SSS po.
So bukod po doon sa mga ipinakita kanina, so unang-una ang employed member ay may tatlong pangunahing responsibilidad sa ilalim po ng bagong guidelines. So kailangan kumpirmahin ni member na ang employer po na nagsucertify ng loan niya ay siya talaga ang kanilang kasalukuyang employer. So wala po ito dapat, syempre na false certification. So dapat tugma po ito sa kanilang records. So pangalawa po, kailangan payagan ni member ang employer na automatic na magbawas mula sa sweldo niya para sa buwan ng bayad ng salary loan. So ito po ay para tuloy-tuloy at walang delay ang amortization. So kapag naman nag-resign o natanggal sa trabaho, pinapayagan ng member ang employer na kaltasin ang buong natitirang balance niya mula sa benefits o anumang separation pay. Halimbawa, kung may 3 months ka pang hindi bayad, pwedeng i-deduct ito mula sa iyong final pay. So iba naman po, syempre ang setup natin for the self-employed, voluntary, non-working spouse at land-based OFW. So sila mismo ang responsible sa pagbabayad ng monthly amortizations ng kanilang loan. So kailangan bayaran po ito on or before its corresponding due dates po. Base yan din sa disclosure statements na pinakita bago po siya mag-submit ng kanyang loan application. So walang palya, walang delay. So ang bawat bayad ay dapat gawin sa alinman pong SSS branch na may tellering facility or sa SSS accredited collection partner or collecting partners po gamit ulit ang payment reference number. So next, would be ang rule po na ito ay para sa lahat ng members, whether employed, kasambahay, self-employed, voluntary members, non-working spouse, or land-based OFW. So, member must check payment history. So, ito po is parang ano po, no? Reminder lang po sa mga nagpa-file ng loan. So, bago ka mag-renew ng loan, ng salary loan, dapat mo pa din i-check or tiyakin na ang bayad mo sa existing loan, lalo na yung mare-restructure o mababawas, ay complete at updated. This includes the principal interest, and any penalties po that may have accrued. So, lahat ng posted payments dapat ay nakapasok na sa system. Kapag may nakita kang bayad na hindi pa reflected sa record mo, hindi ka muna dapat dumiretso agad sa loan renewal. So, dapat mag-request ka muna ng reconciliation sa kahit na anong SSS branch or foreign offices at wag agad mag-apply hangga't hindi naayos yung posting. So bakit po no? So the reason why dinidisclose sa atin yung statement natin o yung breakdown po ng mga deductions natin bago tayo mag-submit or finally yung i-click natin yung submission ng loan is for us to check kung yung doon ba, especially doon sa may mga deductions po ng previous loans nila, kung posted na ba o kompleto na ba yung mga ibinawas din sa kanila especially sa employed members po, no, yung na posted po lahat. So, in the event lang na nakita nating may kulang, then might as well wag po nating i-submit agad. Kasi we have the access naman po 24/7 for this loan filing. So, kumbaga hindi naman tayo minamadali na pindutin mo agad yan. So, para at least lang din, masatisfy tayo as a member, as an employee, kung bakit kaya ang laki pa ng ibinabawa sa akin ni SSS. So, there might have been certain reason, ano po, let's say for unemployed member na baka hindi pa nare-remit ni employer yung binawas po sa atin. So kung itutuloy mo pa rin ang salary loan application kahit hindi pa reconciled ang record mo, may kaakibat po itong consequence. So you are agreeing that whatever amount of deduction shown is final. Okay, so isa sa mga responsibilidad pa po ng member ay siguraduhin na tama at updated ang kanilang contact information sa SSS system. So pwede itong actually gawin online sa pamamagitan ng pag-login sa my.sss account via website or the mobile app. At ang isa sa pinaka-convenient pa rin naman ay mag-submit ng SSS E4 copy, which is the member data change request form, sa pinakamalapit na SSS branch or foreign offices. So, bakit nga ba mahalaga ito? Kasi dito pinapadala ni SSS ang updates for whatever type of benefit and privilege po, PRN notices, loan info at iba pa. So, kung mali ang contact info mo na inilagay, baka hindi mo marireceive or totally hindi mo talaga marireceive ang mahalagang notices na ito. So may mga instances tayo na naka-encode na let's say email address sa system ni SSS pero hindi pala updated. So yun nga, balik tayo doon sa basic ano po na ano natin na responsibility natin sa online. The reason why meron tayong online is para accessible po or meron tayong capacity to check yung mga ating mga records po kung tama at updated. Or kung sakaling may bagong trabaho o bumalik sa trabaho ang isang member, kailangan niya ring magbigay ng pahintulot sa kanyang bagong employer. So yan,
dapat niyang i-authorize ang bagong employer na i-deduct ang amortization ng existing salary loan mula sa kanyang sweldo. So automatic na po 'yan, ano po. So reminder lang ulit sa mga members na may mga or nag-apply, natanggap na sa kanilang bagong trabaho, and we know na meron naman talaga tayong existing loan sa SSS. So automatically po, i-ready na natin yung ating mga statement of accounts sa bago nating employer para masundan na or para maumpisahan na po ang resumption ng ating payment or monthly amortization. So hindi lang kasi lang principal ang kasama dito ang interest and penalty kung meron man dahil sa late remittance. So ang layunin nito ay tuloy-tuloy ang pagbabayad kahit lumipat ka na sa trabaho. Okay, kapag ang isang empleyado naman po ay nag-apply ng salary loan, may mahalagang role pa rin si employer. So ayan, so heads up po sa ating mga employers na nandito ngayon. Kailangan nilang mag-login pa din sa my.sss account at gawin ang tinatawag nating electronic certification ng loan. So sa certification na ito, ina-attest ng employer ang tatlong bagay. So una, kailangan tiyakin ni employer na kasalukuyang empleyado niya talaga ang member na ito. So walang certification kung resigned na or separated na si worker. So pangalawa, kailangang sapat ang net take-home pay ng empleyado para makover ang buwan ng hulog sa loan. So kung masyado nang mababa ang sweldo, baka hindi na ma-approve ang loan dahil hindi kakayanin ng deduction. So pangatlo, inaatasan si employer na singilin sa pamamagitan ng payroll deduction ang bawat buwan ng hulog ng loan. At of course, i-remit ito sa SSS on time. So hindi lang basta deduction, kailangan siguraduhin din na naipapasa ng SSS or sa SSS ang bayad. So employer ang may pananagutan sa koleksyon at anumang pagpapasa ng bayad. So next, fourth item, kapag ang empleyado ay humiwalay na sa kumpanya, whether voluntary, through resignation or retirement, or involuntarily, through termination or closure po ng business, may obligasyon pa rin si company. So kailangan kaltasin ng employer ang buong balanse ng salary loan mula sa anumang benefits or final pay na matatanggap po ni employee. Pagkatapos, ang nakaltas na halaga ay dapat na pong i-remit ng buo sa SSS. So paano naman daw kung kulang ang compensation or benefits ng empleyado para mabayaran ang buong utang? So sa ganito pong case, dear employers, may reporting requirement ang employer po. So dapat i-report sa SSS ang date of separation at ang unpaid loan balance gamit ang collection list or loan collection list, LCL. So yan po, gamit yung LCL na yan. So deadline po, not later than the last day of the month following the separation. So halimbawa, kung na-separate si Ana noong July 15, kailangan ma-report sa SSS ang information niya bago matapos ang August 2025. Alright? So for the other conditions po, kung na-approve na ang salary loan, hindi na ito pwedeng i-cancel. So wala po tayo, again wala tayong cancellation kahit hindi pa po nagagalaw ang pera. So pero meron kung gusto ni member na tapusin agad ang loan niya, pwede naman niyang gawin ito through full payment. Sa madaling salita po, kung gusto mong bayaran agad, kahit hindi pa tapos ang loan term, pwede naman po. Pero dapat bayaran ng buong balance including any interest or penalties up to the date of full settlement. So may mga pagkakataon na maaaring bawiin din po ni SSS or i-recall ang na-disburse na salary loan. Ito ay para sa mga exceptional cases natin gaya ng system error, duplicate crediting, unauthorized credit. Sample, kung ikaw ay nag-apply pero hindi naman pala ikaw. So, other analogous cases po tulad ng bank site glitches or posting issues po. So, ang pagbawi po at pag-recall ay alinsunod po sa protocols ng BSP o ng Bangko Sentral ng Pilipinas at mga payment system operators tulad ng BancNet at PCHC or Philippine Clearing House Corporation. So, halimbawa, kung na-credit sa iyo ang dalawang loan pero isa lang ang valid, pwedeng i-reverse ng SSS ang sobra with proper coordination sa ating mga payment channels po. And then for other conditions pa rin, kung sakaling may mali sa release ng loan, ibig sabihin po na credit sa iyo ang halagang hindi mo dapat matanggap, may proseso pa rin ang SSS para bawiin ito. So makakatanggap ka po ng official notice mula sa SSS. Dito nakadetalye kung kailan mo dapat ibalik ang pera, saan ka dapat makipag-ugnayan or the contact details po, at paano ang tamang paraan ng pagbabayad o pag-refund. So hanggat hindi mo po
na ibabalik ang tamang na credit na halaga, hindi ka muna pwedeng mag-avail ng kahit anong SSS loan program. So, hindi mo pa rin po na ibabalik ang halaga sa loob ng itinakdang panahon, the full amount becomes due and demandable. So, sisingilin na po ito na parang regular loan. So, may interest and may penalty at hindi mo pa rin po nabayaran kahit June na, kukunin na ito sa mga benefits mo in the future po. Ibig sabihin, kapag nag-apply ka ng sickness, maternity, retirement, disability, or death benefit, automatically ibabawas po ito sa utang mo plus the charges mula roon. Okay? So effectivity clause, the salary loan guideline shall take effect on June 16, which is last Monday, following its publication in a newspaper of general circulation and the registration and filing of 3 copies of the published circular with the Office of the National Administrative Registrar. So, ayan.